hindi pa kasi ako okay at naghihil pa rin ako sa mga bagay-bagay na ako lang yung nakakaalam. Kaya habang hindi pa ako okay, si Freddy na lang muna ang ating iko-content. Kasi alam niyo ba, kahit gustuin ko naman na gumawa ng content, dahil ang dami ring tao na sumasaya dahil sa akin or kumukuha ng inspirasyon sa akin, ayoko talagang lokohin yung sarili ko na okay ako, na masaya ako. Gusto kong ramdamin yung pinagdadaanan ko. Gusto kong lasapin yung bawat sama ng loob ko hanggang sa maging totoong okay na ako. Kasi ayoko maging content creator lang na para mapasaya kayong lahat, lolokohin ko yung sarili ko. Matatapos na yung pagluluto ni Freddy, pero hindi ko man lang nasabi sa inyo kung ano ba itong mga niluluto niya. Sa sobrang dami kong etcha sa buhay. So, ayun nga, dahil nga hindi ako okay lately at si Freddy, iniintindi niya naman yung mga ganitong moments sa buhay ko na dumadating talaga yung panahon sa buhay ko na ganito yung nararamdaman ko. Siya muna yung nagluluto-luto sa bahay pag hindi ako makapagluto kasi wala akong energy na tumayo or gumalaw sa bahay kasi pakiramdam ko pagod na pagod ako. Kahit wala naman akong ginawa buong araw kundi humiga at matulog. So yung niluto niya nga para sa dinner namin ay pritong tilapia kasi favorite ko yan. Tapos nagluto siya ng gulay na gawa-gawa niya lang yung recipe. Pero sobrang sarap niyan. Halo-halo lang siya ng gulay. Kung ano yung mga gulay na meron sa ref namin. Tapos may mga natira pang chicken galing dun sa ulam namin nung nakaraan. Nung nakaraan, grabe naman yung nakaraan. Pero para isang araw pa lang naman yung nakakalipas, okay pa naman yung chicken, hindi pa siya sira. So, ayun na nga, natapos na yung video na hindi ko na-chika sa inyo kung paano niya ginawa. At maingay na rin si Inara. Kasi kanina, pagkatapos ko manigo, mag-makeup dapat ako. Kaya lang pagbukas ko nitong drawer ko dito, ayan, yung lagayan ko ng makeup, may pera. Nababaliw ako kakaisip kasi sabi ko, hindi naman ako naglalagay ng pera dito. Paano nagkaroon ng pera dito? So, tinext ko si Freddy, sabi ko sa kanya, babe, binigyan mo ba ako ng pera? Kasi may pera sa drawer ko. Hindi naman ako naglalagay ng pera doon. Tapos reply niya sa akin, love you. So, tinext ko ulit, sabi ko, tinatanong kita kung binigyan mo ako ng pera kasi may pera sa drawer ko. Tapos alam niyo, reply niya sa akin, baka kasi magutom ka. Tapos sabi nga ako yung pera, nag-iisip ako, sabi ko, bakit niya ako bibigyan ng pera? Hindi naman ako nanghihingi. Tapos alam niyo, na-realize ko lang, sabi ko siguro nami-miss na niya yung nanghihingi ako sa kanya bago siya umalis. Kasi dati pag aalis siya ng bahay, bago siya umalis, hihingi ako ng pera. Simula kasi nung kumikita na yung business ko, hindi na ako nanghihingi. Kahit yung mga pangailangan ko ng sarili, ako na mismo yung bumibili. So sa sabi, wala na talaga akong hinihinging pera sa kanya. Ang tagal-tagal na, kahit yung mga grocery sa bahay, ako na yung bumibili gamit yung sarili kong pera. Yung mga kuryente, tubig namin, nagsishare na ako pang bayad sa kuryente, tubig. Alam niyo yun? Siguro nami-miss niya lang yung moment na na pag may kailangan ako, sabihin ko sa kanya, babe, pengi akong pera. O kaya maglalambing muna ako bago ako humingi ng pera. Tapos siguro napifeel niya ngayon na baka hindi ko na siya kailangan kasi nga kumikita na ako ng sarili kong pera. Hindi na ako nanghihingi sa kanya. Tapos ngayon may sarili akong kotse. Pag may gusto akong kainin sa 7-Eleven, ano na lang, mag-drive na lang ako pupunta doon, tapos bibili ako. Dati kasi maglalambing pa ako sa kanya, out of the blue. Babe, punta tayo sa 7-Eleven, bili tayo ng ice cream. Tapos ngayon wala nang ganun. Nasalungkot ako bigla kasi sabi ko, ano kaya yung nararamdaman niya kasi ang tagal ko na nga hindi humingi ng pera. Siguro may part na, okay, maganda, masaya, kasi diba, ikaw ba naman hindi ka na hinihinga ng pera. Pero siguro nabibigyan niya din yung baka hindi na kailangan ng misis ko kasi kumikita na siya ng sarili niyang pera, ganun. So gusto ko lang sabihin na, pag dumating tayo sa point na kaya na natin yung sarili natin, huwag natin kalimutan na maglambing pa rin sa mga mister natin kung paano tayo naglalambing dati nung wala pa tayong pambili. Para hindi nila ma-feel yun na hindi na natin sila kailangan. Yun lang. Share ko lang. May nagtatanong sa akin dito sa TikTok. Kung ako daw yung 16, bakit ang tanda ko na daw? Bakit nga? Bakit ang tanda ko na? Bakit nga? Alam nga, syempre, ako nag-birthday ko yun. Nag-birthday din ako. Alam mo, hindi ka nang balik sa 16. May pawis eh. Hello! Sa susunod, mag-Tagalog na lang kayo ha. Nakakaintindi naman ako ng Tagalog. So, ayun nga, tinatanong niya kung pag namatay daw ba ang aking asawa, dito pa rin ba ako titira sa aming bahay? Alam niyo, hindi naman natatapos ang aming pagiging mag-asawa kapag nawala ang isa sa amin.
Bilang legal na asawa, meron akong karapatan na dito pa rin magstay sa bahay niya kahit wala na siya. Pero kung ang pananatili ko sa kanyang tahanan ay magdudulot ng kaguluhan, willing naman ako umalis. Matanda na naman ako. Kahit papaano meron na akong mga karanasan sa buhay, meron na akong mga natutunan, kaya ko na mag-survive kahit mag-isa ako. Siyempre, hindi naman natin masasabi ang panahon kasi hindi naman dahil mas matanda yung tao, mas mauuna siyang mamatay. Merong mga sobrang bata pa na mas nauunang mamatay kaysa dun sa mas matatanda na. So kung ang kalooban ng Diyos sa buhay namin, mas mauna siya kaysa sa akin, hindi magiging issue sa akin yung mga maiiwan niya. Para sa katahimikan ng buhay ng lahat at katahimikan ko, pwede ako umalis. Pwede ako mamuhay mag-isa. At dahil kilala ko ang sarili ko, alam ko na makakasurvive ako kahit mag-isa lang ako sa buhay. So, ang pinaka-point ng kasagutan ko sa iyong tanong ay depende. Depende sa sitwasyon, kung anong mangyayari kapag nawala siya, at depende sa pakiramdam ko. Kasi kahit na gusto nila ako kasama habang buhay, kung hindi ako masaya dito pag wala si Freddy, aalis ako. Hahanapin ko yung buhay ko kung saan ako masaya. At kung hindi sila masaya na nandito ako kapag nawala si Freddy, ayaw kong maging dahilan para maging miserable ang buhay ng isang tao. Ayaw ko nang mahusgahan na naman yung buong pagkatao ko dahil nagmahal lang ako. Ayaw ko nang masisi sa mga kasalanan na hindi ko ginawa. Ayaw ko nang maging biktima ng mga sitwasyon na hindi ko naman ginawa. Ayaw ko nang masisi, ayaw kong masumbatan. Dahil hindi ko naman kasalanan na nagmahal ako. At gusto ko hanggang sa huli, yung masasayang alaala lang ang may iwan sa akin. Dahil syempre, hindi magiging madali ang buhay para sa akin kapag nawala siya. Hindi madaling mawalan ng mahal sa buhay. Yung aso nga, iniiyakan natin ng todo pag nawala. Yung tao pa kaya nakasama natin araw-araw. So kung ang pananatili ko dito ay magdudulot pa ng panibagong sakit para sa akin or para sa ibang tao nakapaligid sa amin, hindi na lang. Deserve nating lahat na mabuhay na masaya at tahimik. Lalo na kung naging mabuting tao naman tayo kahit papano. Yan lang, bye! Binigyan mo na ako ng pera, may bulaklak pa. Thank you. Nakapost ko lang kanina nung TikTok ko na binigyan mo akong pera. Ang swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Ay, salamat. Thank you, Lord. Napunta ako sa tamang tao. Una sa lahat, paano? Paano mo kukuhanin ng isang bagay na wala naman? Wala naman siyang yaman, wala naman siyang kayamanan. Wala din akong kukuhanin kasi kung tutusin, asawa niya ako. Kung ano yung sa kanya, sa akin din. So, kung meron man talaga, hindi ko binuha, kusang binigay. At katulad ng iba, nag-struggle din kami financially. Hindi kami katulad ng ibang sobrang yaman na hindi na kailangan magtrabaho kasi kami kailangan pa namin magtrabaho para kumain. Kung hindi kami magtatrabaho, wala kaming gagastusin. Pero, dilinawin ko lang. May cream pa ako sa inyo. Dilinawin ko lang. Hindi ako nagtatrabaho. Kasi, yun yung sinabi niya. Hindi ko kailangan magtrabaho. Pero syempre, mayroong mga maliliit na negosyo, okay na yun, kahit kumikita ng konti. Normal ba kapag minsan napipil mo na parang hindi mo na mahal yung partner mo? Puta pa na, tumatay ako eh. Tanong sweet. Mamaya na lang ulit. Hi! Kumusta kayo? Alam ko sobrang namimiss nyo na yung mga content ko dito sa TikTok, pero konting-konti na lang. Babalik na yung dating ako. Medyo hindi pa kasi ako okay at naghihil pa rin ako sa mga bagay-bagay na ako lang yung nakakaalam. Kaya habang hindi pa ako okay, si Freddy na lang muna ang ating eco-content. Kasi alam niyo ba, kahit gustuin ko naman na gumawa ng content, dahil ang dami ring tao na sumasaya dahil sa akin or kumukuha ng inspirasyon sa akin, ayoko talagang lokohin yung sarili ko na okay ako, na masaya ako. Gusto kong ramdamin yung pinagdadaanan ko. Gusto kong lasapin yung bawat sama ng loob ko. Hanggang sa maging totoong okay na ako. Kasi ayoko maging content creator lang na para mapasaya kayong lahat, lolokohin ko yung sarili ko.
Matatapos na yung pagluluto ni Freddy, pero hindi ko man lang nasabi sa inyo kung ano ba itong mga niluluto niya. Sa sobrang dami kong etche sa buhay. So, ayun nga, dahil nga hindi ako okay lately at si Freddy, iniintindi niya naman yung mga ganitong moment sa buhay ko na dumadating talaga yung panahon sa buhay ko na ganito yung nararamdaman ko. Siya muna yung nagluluto-luto sa bahay pag hindi ako makapagluto kasi wala akong energy na tumayo or gumalaw sa bahay kasi pakiramdam ko pagod na pagod ako. Kahit wala naman akong ginawa buong araw kundi humiga at matulog. So yung niluto niya nga para sa dinner namin ay pritong tilapia kasi favorite ko yan. Tapos nagluto siya ng gulay na gawa-gawa niya lang yung recipe. Pero sobrang sarap niyan. Halo-halo lang siya na gulay. Kung ano yung mga gulay na meron sa ref namin. Tapos may mga natira pang chicken galing dun sa ulam namin nung nakaraan. Nung nakaraan, grabe naman yung nakaraan. Pero para isang araw pa lang naman yung nakakalipas, okay pa naman yung chicken, hindi pa siya sira. So, ayun na nga, natapos na yung video na hindi ko na chika sa inyo kung paano niya ginawa. At maingay na rin si Inara.